Nagsisimula ang pelikula sa isang pagsasalaysay na nagpapaliwanag sa pagkakaroon ng maraming universo na bumubuo ng multiverse, kasama ang pagkakaroon ng teknolohiya para sa paglalakbay sa pagitan ng universo. Gayunpaman, ang mahigpit na patakaran ay namamahala sa naturang paglalakbay. Ayon sa tagapagsalaysay, ang bawat tao ay sabay-sabay na umiiral sa kasalukuyang panahon at paralel na universo, na nagpapanatili ng isang maselang balanse sa sistema. Ngunit kamakailan lamang, lumitaw ang isang nakakagambalang puwersa na may layuning sirain ang balanse na ito upang makamit ang sukdulang kapangyarihan na itinuturing na gawan. Sa susunod na eksena, ipinakita sa amin ang isang bilanggo na nagngangalang Loles na malapit nang ilipat sa isa pang bilangguan. Isang grupo ng armadong puwersa ng pulisya ang nag-escort sa kanya patungo sa sasakyan ng pulisya. Pero bago pa lang makapasok sa sasakyan, biglang binaril si Loles kung saan ang bala ay nanggaling sa air vent. Sa agarang pagganti, nagpaputok ang mga pulis patungo sa labasan ng hangin ngunit hindi nila nahanap ang salarin. Hindi nagtagal, isang lalaki, na kamukha ni Loles, ang nagpakita sa eksena. Ang taong ito ay si Gabriel Yulaw, na nagtataglay ng supernatural na kakayahan, napakabilis niya at nagagawa niyang iwasan ang mga bala. Gamit ang kanyang mga kapangyarihan, pinabagsak niya ang lahat ng mga opisyal ng pulisya sa 1 minuto lamang at tumakas. Di nagtagal, siya ay hinabol ng mga ahente ng Multiverse Authority o MVA na sina Rodecker at Fonz. Tumatakbo si Yulaw patungo sa isang tinukoy na lokasyon kung saan ginagamit niya ang kanyang high-tech na relo para gumawa ng portal at maglakbay sa ibang universo. Sa sandaling iyon, dumating si Fonz sa pinangyarihan at ikinonekta ang kanyang aparato sa relo ni Yulaw, na binago ang destinasyon ng portal. Kasunod nito, nahuli niya si Yulaw at tinutukan ng baril, hinihiling na sumuko siya. Nang tumanggi ang huli na sumunod, sinagasaan siya ni Rodecker gamit ang isang kotse at sinubukan siyang hulihin. Kasabay nito, lumilitaw ang isang portal at lahat sila ay nag-teleport sa punong tanggapan ng MVA sa Alpha Universe. Pagdating doon, pinigilan ng iba pang ahente ng MVA si Yulaw at dinala siya, habang ang dalawang ahente ay binibigyan ng kinakailangang tulong medikal. Sa resulta ng kaganapang ito, dinala si Yulaw sa universal na hukuman kung saan inilista ng mga awtoridad ang mga krimen na ginawa niya sa iba't ibang universo. Dito, nabunyag na si Yulaw ay dating ahente ng MVA ngunit binago niya ang landas ng kanyang buhay. Sinimulan niyang hanapin ang iba't ibang mga pagkakaiba-iba ng kanyang sarili sa pamamagitan ng paglalakbay sa mga alternatibong universo. Ang kanyang motibo ay upang patayin ang lahat ng 124 na bersyon ng kanyang iba pang mga sarili, at sipsipin ang kanilang mga enerhiya sa buhay upang siya ay maging isang pinakamakapangyarihang nilalang na tinatawag na gawan. Lumalabas na nakapatay na siya ng 123 variation ng kanyang sarili sa ngayon, kung saan si Loles ang pinakabago mula sa Anubis Universe. Bilang resulta ng 123 na kaso ng first-degree murder at 123 na bilang ng hindi autorisadong paglalakbay sa parallel universe gamit ang ilegal na quantum tunneling, si Yulaw ay sinentensyahan na ngayon ng habang buhay na pagkakakulong sa Stygian Penal Colony sa loob ng Hades Universe. Pagkatapos, dinala siya sa isang napakasakir na silid at muling inilagay sa isang espesyal na upuan upang may teleport siya sa Hades Universe. Bago simulan ng portal, binibigyan siya ng pagkakataon na gumawa ng pangwakas na pahayag. Sa oras na ito, sinabi ni Yulaw na ang kanyang ginagawa ay hindi isang krimen, na iginiit ang imposibilidad ng pagpatay sa sarili ng 123 beses. Sinasabi niya na kinuha lang niya ang mga nasasayang na enerhiya at inilagay sa isang lalagyan sa loob ng kanyang katawan. Dahil dito, siya ay naging mas mabilis, mas matalino at mas malakas. Ipinahayag din niya ang paniniwala na ang kanilang huling kapalaran ay makiisa sa kanilang iba pang mga sarili. Samantala, naruroon din sa silid ang isang batang babae, na nagkataon na manliligaw ni Yulaw. Pinakawalan niya ang isang puting daga mula sa kanyang sapatos na may nakatanim na bomba sa katawan nito. Pagkatapos ay pinasabog niya ito gamit ang isang gatilyo sa kanyang singsing, na lumilikha ng pagkagambala at nakakuha ng sapat na oras para palayain ni Yulaw ang kanyang sarili. Matapos ibagsak ang lahat ng mga gwardya sa silid, minamanipulan niya ang patutunguhan ng portal at nag-teleport sa sarili sa Cherish Universe kung saan nakatira ang huling variation ng kanyang sarili.
Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa Cherish Universe, kung saan naroon ang huling kilalang variation na si Gabe Law na nagsisilbi bilang isang deputy sheriff sa Los Angeles County Sheriff's Department. Siya, kasama ang kanyang mga opisyal, ay kasalukuyang nag-escort ng isang bilanggo sa police van. Katulad ng naunang eksena, inatake sila ni Yulaw mula sa air vent ngunit sa pagkakataong ito, nagawa ni Gabe na protektahan ang preso. Makalipas ang ilang sandali ng putok ng baril, tumakbo si Yulaw at madaling tumalon sa mataas na pader gamit ang kanyang kakayahan. Hinabol siya ni Gabe at ng iba pang mga opisyal at laking gulat ng lahat, nagawa rin ni Gabe na umakyat sa pader at makarating sa kabilang panig. Doon, nabigla siya nang makita ang sarili niyang kamukha. Bago maintindihan ni Gabe ang sitwasyon, binaril siya ni Yulaw sa kanyang bulletproof vest. Nang malapit na niyang tapusin siya, nagpakita sina Rodecker at Fonz sa tamang oras na pinilit na umatras si Yulaw. Pagkatapos nito, umuwi si Gabe kung saan nakahinga ng maluwag ang kanyang asawang si TK nang makitang hindi siya nasaktan. Gayunpaman, nang malaman na siya ay binaril, hinimok siya nito na pumunta sa ospital para sa isang pangkalahatang check-up. Pumayag naman si Gabe pero mas pinili niyang mag-isa muna. Pagkatapos ay sinubukan niyang unawain ang kanyang kapangyarihan, habang si Yulaw ay sabay-sabay na nagsasanay ng ilang fighting moves. Sa puntong ito, nalaman namin na si Gabe ay nagkaroon ng parehong lakas, bilis, at kakayahan sa pag-iisip tulad ni Yulaw. Mamaya, dinala ni TK si Gabe sa ospital kung saan tinanong siya ng kanyang mga kapwa-pulis tungkol sa salarin. Gayunpaman, pinili ni Gabe na magsinungaling na sinasabing hindi niya nakita ang umaatake dahil masyadong madilim. Gayunpaman, naramdaman ni TK na nagtatago si Gabe ng impormasyon at nakikipag-usap sa kanya ng pribado. Pagkatapos ay isiniwalat ni Gabe na ang salarin ay walang iba kundi ang kanyang kamukha, at na hindi maipaliwanag na naramdaman niya ang kanyang presensya habang ini-escort ang bilanggo palabas. Bilang karagdagan, nilinaw niya na ang layunin ng kanyang kamukha ay patayin siya, hindi ang bilanggo. Nang marinig ito, ipinapalagay ni TK na siya ay nag-hallucinate dahil sa putok ng baril. Kaya, inaayos niya na sumailalim siya sa isang MRI test. Kasunod nito, tinanggal ni Gabe ang lahat ng magnetic substance sa kanyang katawan at pumunta sa MRI. Sa gitna ng pagsubok, pumasok si Yulaw at hinawakan ang doktor habang tinutukan ng baril. Ngunit bago niya makalabit ang gatilyo, namagitan sina Rodecker at Fonz, na hinihiling na sumuko siya. Pinipigilan sila ni Yulaw na barilin siya, na binanggit na kung siya ay mamamatay, may iwan si Gabe bilang the one. Sa kabila nito, nagpaputok ang mga ahente, na nagpasimula ng shootout sa pagitan nila. Nang marinig ang kaguluhan, lumabas si Gabe sa scan ng machine at nagtago sa likod ng pader. Di nagtagal, binaril ni Yulaw ang isa sa mga pulis at tumakas sa lugar. Nasaksihan ni TK at ng mga pulis ang pangyayari sa pamamagitan ng CCTV camera at napagkamalan siyang si Gabe. Sa kabilang banda, ang tunay na Gabe ay nagsusuot ng kanyang mga damit at lumabas sa silid, at nakasalubong niya ang kanyang mga kapwa-opisyal. Sinisikap niyang alisin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ng mga opisyal. Dahil dito, nilabanan niya ang kanyang mga kasamahan at nakatakas mula sa ospital. Ang mga ahente ng MVA pagkatapos ay nagpasya na lumihis mula sa kanilang mga unang order at naghiwalay, hinahabol ni Rodecker si Yulaw, habang si Fonz ay hinahabol si Gabe. Pagkaraan ng ilang oras, napansin ni Gabe na sinusundan siya ni Fonz, kaya hinarap niya ito at tinanong ang ahente tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Bilang tugon, ipinakilala ng ahente ang kanyang sarili at ipinaliwanag ang lahat tungkol sa maraming universo pati na rin ang pinaghihigpitang portal para sa paglalakbay sa pagitan ng universo. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol kay Yulaw at ang kanyang ultimate goal na patayin si Gabe para maging the one. Dahil pare-parehong makapangyarihan ang ating bayani, hiniling ni Fonz ang kanyang tulong sa pagpapahinto kay Yulaw, na nasa bingit ng pagsira sa balanse. Gayunpaman, hindi naniniwala si Gabe sa kanyang mga sinabi at tumungo sa bahay. Samantala, hinarap ni Rodecker si Yulaw sa isang ambulansya at tinutukan niya ito ng baril. Gayunpaman, binanggi ni Yulaw ang sasakyan sa isang crane at nagsimulang makipaglaban sa ahente. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng dalawa kung saan si Yulaw ang nangingibabaw. Matapos mabugbog ng malupit, naglabas ng bomba si Rodecker sa pagtatangkang pigilan ang lahat ng ito. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang walang kabuluhan dahil madaling hindi pinapagana ni Yulaw ang bomba at pinatay siya.
Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang patrolling officer sa pinangyarihan, at inutusan siyang sumuko. Bilang kapalit, ipinakita ni Yulaw ang kanyang pambihirang lakas sa pamamagitan ng pagdurog sa opisyal gamit ang dalawang bisikleta. Sa kabilang banda, si TK ay inihatid pauwi ng isang grupo ng mga pulis. Sinimulan nilang suriin ang buong bahay, pinaghihinalaan ang presensya ni Gabe. Sa gitna nito, si TK ay pumunta sa banyo at napansin ang ilang mga bahid ng dugo sa sabon, kaya naman nalaman niyang nandito si Gabe. Bilang resulta, pinalabas niya ang mga opisyal sa kanyang silid na nagsasabi na kailangan niya ng privacy. Kasunod nito, sinimulan niyang hanapin ang silid at nakita si Yulaw sa isang lihim na kompartamento sa kisame. Siya ay nagpapanggap bilang kanyang asawa at humingi sa kanya ng baril. Habang kumilos siya para kumuha ng baril sa drawer, napansin niya ang isa pang bersyon ng kanyang asawa sa labas na ikinagulat niya. Hindi malaman kung sino ang tama, nagpasya siyang magsagawa ng isang maliit na pagsubok. Tinanong niya si Yulaw kung naaalala niya kung paano niya siya niligawan sa isang bookstore. Nang kumpirmahin ito ni Yulaw, si TK na napagtanto na hindi siya ang kanyang asawa at itinutok ang baril sa kanya. Ito ay dahil si Gabe ay nanligaw sa kanya sa isang klinik, hindi sa isang bookstore. Sa sandaling malantad ang kanyang pagkakakilanlan, sinalakay at hinuhuli siya ni Yulaw. Dumating si Gabe sa pinangyarihan ngunit napapanood lamang niya nang walang magawa habang pinapatay ni Yulaw ang kanyang asawa. Nang marinig ang kaguluhan, pumasok ang mga pulis sa silid at inutusan si Yulaw na ihulog ang armas. Gayunpaman, ginagamit niya ang kanyang bilis upang makatakas mula sa eksena. Sinubukan siyang habulin ni Gabe, ngunit ang mga opisyal, na muling napagkamalan na siya si Yulaw, ay sinimulan nila siyang barilin. Sa sandaling iyon, nagpakita si Fonsk at iniligtas si Gabe na puno ng pagkakasala mula sa pulisya. Pagkatapos ng kalunos-lunos na kaganapang ito, sa wakas ay sumang-ayon si Gabe na makipagsanib puwersa kay Fonsk para harapin ang kanilang kalaban. Pagkatapos ay ipinaalam ni Fonsk kay Gabe ang tungkol sa isang portal na magbubukas sa loob ng 1 oras sa loob ng 3 minuto, ang lugar kung saan makikita nila si Yulaw. Ipinakita rin niya ang kanyang sariling dinisenyo at lubos na binagong hand-portable na sandata, ngunit iginiit ni Gabe na hindi niya kailangan ng anumang armas upang talunin si Yulaw. Sa tulong ng portal tracking device ni Fonsk, nakarating ang dalawa sa isang planta ng industriya. Sa pagpasok, naramdaman ni Gabe ang presensya ni Yulaw at binalaan niya si Fonsk tungkol dito. Ilang sandali pa, nakasalubong nila siya at agad na nagsimulang magpaputok si Fonsk patungo sa kanya. Gayunpaman, ang huli ay madaling umiwas sa mga bala at tumakas. Pagkaraan ng ilang sandali, ina-activate ni Yulaw ang bomba, na nakuha niya mula kay Rodecker kanina. Ngunit sa kabutihang palad, ang ating mga bayani ay namamahala upang magtago at makaligtas sa malaking pagsabog. Kasunod nito, hinarap ni Yulaw si Gabe, at naglaban ang dalawa. Sa unang ilang minuto, si Yulaw, na propesyonal at mas may karanasan, ay nakakuha ng dominasyon kay Gabe. Nagagawa pa niyang pabagsakin siya sa isang punto. Sa panahong ito, napansin ni Gabe ang isang marka ng kanyang singsing sa kasal sa kanyang daliri, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Pinupuno nito ang kanyang puso ng galit na nagudyok sa kanya na bumangon at magpatuloy sa pakikipaglaban ng may panibagong lakas. Pagkatapos ay nagtagumpay siya sa paglaon ngunit sa ilang segundo lamang, biglang bumukas ang portal. Dahil dito, ang laban ay nananatiling hindi natapos at silang tatlo ay nag-teleport sa MVA headquarters. Pagkatapos nito, sinubukan ni Yulaw na linlangin ang lahat sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng lugar kay Gabe. Sa una, ang mga opisyal ng MVA ay nahulog sa pandaraya at naghahanda na i-teleport si Gabe sa Hades Universe para sa parusa. Gayunpaman, napansin ni Fonsk ang marka ng singsing sa kasal sa daliri ni Gabe sa huling sandali at natuklasan na nagkamali sila. Bilang resulta, inaalerto niya ang mga opisyal ng MVA tungkol sa pagkakapalit ng dalawa, na pagkatapos ay itinapon nila ang tunay na Yulaw sa Hades Universe. Kasunod nito, ang MVA ay nagpatuloy upang ipadala si Gabe pabalik sa kanyang sariling universo, ngunit si Fonsk ay naninindigan na kung siya ay i-teleport pabalik siya ay arestuhin at ilalagay sa bilangguan para sa mga krimen na ginawa ni Yulaw. Dahil dito, binago ng Fonsk ang destinasyon ng portal at ipinadala si Gabe sa ibang universo. Pagdating niya doon, nakita ni Gabe ang isang nasugatang aso at dinala ito sa isang vet clinic kung saan nakilala niya ang isa pang bersyon ni TK.
Ito ay lubos na nagpapasaya sa kanya, at nagtapos siya sa pagsisimula ng isang bagong buhay kasama si TK. Samantala, si Yulaw, na ngayon ay nasa Stygian Penal Colony sa Hades Universe, ay nananatiling determinado na maging gawan. Nakikibahagi siya sa isang labanan laban sa maraming bilanggo ng sabay-sabay. Nagtatapos ang pelikula sa pag-urong ng kamera upang ipakita ang isang hukbo ng mga bilanggo na nakaharap kay Yulaw sa ibabaw ng isang pyramidal na hugis na tore. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.